Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, please bless our benefactors, donors, supporters, the people behind of this ministry. Protection, pilo-pilo nga pabor, ug panalangin. Ibubo mo ngadto kanila, Amahan. Father, bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio, Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, our Bantay Radio, Kalikasan ni Mayana, all our towers, frequencies, sub-offices, substations, different hookups, local and satellite. Panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, projects, advocacies, our businesses. Bless also my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, Father, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Panalangin ni Amahan. Father, panalangin ni ang tanan nga nag-abli sa TV set, radio set, sa internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Amahan, I lift up to you sa tanang na ay mga sakit, problema. In Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxiety, spirits, worries. Father, touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liyo, kasing-kasing, sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa palit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, those who are paralyzed, disabled, please redeem, restore, heal each one of us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit. Empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, sa Merkangil-Merkangilis nga tanan, uban ni Padre Pio, San Teresa of Calcutta, ando di Padua, San Roque, sa Magig Santa Ana, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Pula Antonin, Chofilo Camomot, Fulton Sin, Venerables, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 17, 1 ngadto og 6. Unya giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala, may tabo gayud apan alaot ang tao nga tungod kaniya, may tabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hikta ng iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato o gitambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin sa usa niining gagmay mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isikatao makasala, badlungas siya, ug kung maginulsol pa sa ilua, kung makasala siya kadimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matagigayon, muana sa kanimog mo ingon, naginulsol ako, kinanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles maingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat, ug kini butuman kadinyo. Today we are remembering Saint Laurentius, hermit and disciple of Saint Martin of Tours, France, a Bavarian. Laurentius was ordained by Saint Martin of Tours and sent to Poitiers, France as a missionary. He became a hermit
on Mount Glony in Anjou and attracted so many disciples that he had to erect an abbey for them, now called St. Florence Libioux, in 5th century. The legacy of this saint that we are remembering, he attracted many followers. According to John Maxwell, ang matag usa ka nato is born and has a power, capability, capacity to attract anyone in our society. Mao nang you will accept it or not, kita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi maka-attract ta kang bisan kinsa, either good or bad. Mao nang dapat maayo ang atong himuon niining kinabuhia tungod kay maka-attract man ta sa maayo o sa dautan. Bisan gali ang pinakadautan na sa ma-attract. Mao ni ang kinabuhi sa tao. You have a power to attract, influence. You can magnet anyone. Mao ni ang kinaiya nato, nature na. Mao nang kung babay ka na ay moangay nimo, kung laki ka na ay moangay nimo. O bisan kinsa ka, as long as tao ka, maka-attract ka kang bisan kinsa. Mao ni ang kinabuhi. Mao ni ang tao. Mao na kini si St. Florentius, naka-attract siya og daghan kaayo mga followers. Daghan sa kaayog mga tao nga misunod sa iyang panigingnan tungod sa iyang maayong mga binuhatan, iyang panudlo ug sa iyang kabalaan. Mo nang kita usab maningkamot ta to live in sanctity, in holiness, to become good day by day, because we can attract anyone. Mo nang hopefully what we contribute, what we attract day by day in our journey, mga tao nga maghimog matarong, maghimog maayo tungod kay sila na-convince nato, na-influence nato, natakdan sa unsay maayo nga niya sa matag usa ka nato. St. Florentius, iampo me to become like you, attractive sa mga tao. Pray for our healing, enlightenment, conversion in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, our power line for today. At some point in your life, you just need a pause. Whether it's because you are tired, confused, defeated, or frustrated from past results, you will need a pause. Kining kinabuhi sa makadagang higay nanginanglan ka o pagtuklod, pause ka. Whether it's because you are tired, kapoy ka, naglibog ka, pildi ka, or frustrated ka gikan sa imo mga kasinatian, pero nanginanglan ragyud ka og pagtuklod. Og kining pause, PUSH, acronym ni siya nga ang tinuod na kulugan ani, pray until something happens. Pagampo hangtod ngang usa ka butang may tabo diha sa imong kinabuhi. Mao ni ang kaulugan sa kinabuhi. Kinahanglan ka magampo niya. If no one uplifts you, no one encourages you, encourage yourself. Because you cannot expect that all people around you will push you, will uplift you, will encourage you. No. You cannot presume, you cannot assure that all the people around you will push you, will encourage you, will tell you positive words in order you will move on this earth. But the best is you
yourself. You can post yourself, you can encourage yourself to become positive in your daily struggles in life. And I know deep inside in our individual heart, our Almighty God is always pushing us, is always encouraging us. Di taniya iduot, kundili iyatang tabangan to achieve our dreams, to have a better life, a better future, while navigating on this earth. People of the living God, thank you for joining us, past givers, occasional givers. I am encouraging all of you to be with us sa atong programa. I encourage our givers, labi na sa mga occasional givers, to come back to share your blessings for this ministry. Present givers, thank you. I feel newcomers to join on this ministry. Thank you, our present givers. Milrin Aguilar, salamat kayo sa inyong kabuutan diha sa Gindulman. Pagpalain kayo ng Diyos inahan for your undying efforts for this ministry and even to my family. Willie Bibi Calgo of Naatang, ang dunya diha Sandigan family of Tubudbunti, Kerico Ranyeses with the Kabandi family of Odyong, Bibi Mando Lecciones sa public market, thank you. Taga public market for tuning in. Isabelo Saning Ulayer, thank you. Tay Cruz is in the school. Ato sa ning pamilya diya sa Bunayag, dako kay ni sila kaumahan. Iampo ninyo for more fruits, for more good results. Ang Municipal Councilor of Gindulman, Parilito and Madswil Macastulo, Ramon R.J. School, Attorney Easter may Legal Counsel with Anida Escobilla of Duero, na Tulia Galindez, na Duding Galindez of Tabuan, Garcia, Rustico, Pergina Galamiton o Paraon, Hagna, ang Dunia des Paraon. Kumusta? Bernal family of Gindulman, in courtesy of Madam Mildred Bitangcor. Bilgings, among silingan sa Bangdan, mo wilding bisag unsa. Salamat ninyo, mga ampo families, among mga silingan. San Juan Variety Store with Nay Nuna Alaba, ang mistisa di Garcia. Then, Ronaldo Joy Galintis with Natividad Saunya, tungaligi sa Copa Garcia. Again, condolences, mipanaw na tong higala, si Madam DC Valderrama, pamilya ning Boss John ug Boss Ligaya, si Rest in Peace, and also condolence to Taiwan Kasukot. Dito ta itong niaging mga panahon. Then, happy birthday to Dave Asibis, anak ni Christians, thank you for the dinner last night. And Dorins Goldsmith, ang Litson King ng Bayan, taga Pangdan, thank you for your generosity. Pagpalain kayo sa inyong kabuutan. I would like to reiterate nga ubay-ubay na sa atong mga haligis ministeryo nga mipanaw nya sila ang atong mga gisaligan sa atong finances nining ministeryo. Mga idara naman pud sila noon, pero wa tay mahimo tungod kigikuha man sila kay tas-an. Wata kay bawag unsay rason. Mao nang I encourage the public katong nangundang og tabang nining ministeryo. Our ministry is open. You are welcome to join us again in order you can help us in running this ministry in radio, TV, newspapers, and on internet, local and satellite. Mao nang thank you sa inyong pagplano, sa inyong tinguha, sa inyong mga pagampo para niining maong ministeryo ug sa atong krusada. Boss John Daniel invites everyone, it's one of you, to join our artisan feeding to be done in Cerebral Yunis sa mga Iskaya tribe kung tugutas Ginoo sa iyang pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Gusto niya ikauban ang mga lumad
sa kantaob Serabulyones sa dili madugay mo ng our office and all offices of San Miguel Cable Network is open to accept all your donations for our artisan feeding, bugas, canned goods, whatever na gusto ninyong ipaabot sa mga nitibo, sa mga lumad adto mi didto. Isip pagduyog usab sa adlaw na tawhan ni Boss John Daniel. Manang iapil sa dinyo sila sa inyong mga pag-ampo o pangaliya. Nya atong i-welcome mga atong kauban nga bag-o diring teknisyan na gi-asisan pa ni Tuntun silingan sab niya taga Canulao. So much for that. Kunya akong libro is available sa Altia dinis sa poblasyon Hagna. Natay groceries, natay Pans Carolina, natay Floor Coffee, ang Madam Floor, natay Pure Tablia. And coming soon, nami itlog maalat. Ako gining advertise ning atong mga produkto, negosyo. Jawat pod may baw mo. Then I would like to repeat nga ang Altia Lechon Manok so far sa atong nibalaan, kami lamang ang pwedeng mulutog ulo sa baboy, pabo ka ng dagko tungod kay kapable ang atong equipment muluto sa mig bisayang manok or limpo if you want. Natay timpla ana niya ang ato yung gi-display sa Altia Lechon Manok fresh cooked chicken tungod kay fresh sad ni ini ang delivery halos kada adlaw kundi takatingob og stock from Cinderella Dress Chicken. Monang till our workers nga gusto mo og bagong luto, monang you can tell them to do it. Pwede mo paluto og bag-o gyud para init pa. Keep praying for our efforts where we can earn more for our survival and how we can sustain our daily needs. Unang salamat sa mga nagpatunay, salamat sa mga nagsalig nato, mituo nato sa ato mga krusada, sa ato mga advokasya. Salamat sa inyong mga pagsabot, salamat sa inyong mga pagdasig. Before I end up, I would like to remind the public gadili sa tanang panahon pag inyo kong imbitaron maabot ko sa inyong balay, dili tanang panahon pag naimamatyan makaduaw ko, dili tanang okasyon na ako for many reasons mo nang mga hayop kong dispensa niya. Another point, kinsa tong ako mga anakon, mga kumparig, kumari, sangpita lang ko ninyo, tungkol bang gulis itong kadaghan, niya di man ta kabalibad, halos tanan ato manggi sanungan, o nang sangpita lang ko ninyo, niya ako mga kaigagawan, mga kaparintihan, wherever we meet, sangpita lang ko ninyo. Like, Lini Bernasor, ubas sa mga kaubana, nagkita mitos ngindulman sa nanglabay mga adlaw. Ako mga pamilya nis mga Bernada sa Trinidad, where our new sub-office sa San Miguel Cable Network and another business soon to open is located. Pagpalain kayong lahat. Tanan nga nag-abli sa radio like Pilyong, thank you so much. Pulis Dang Panan, salamat ninyo. Bibleksyonist, thank you for campaigning for this ministry to have more listeners. Kay Des Mercado, iyang ipangampanyang mga tag-iyag radio ug TV nga mag-open while having our broadcast. Joy ug Roel Ortiz, ako mga kumpare, thank you for tuning in. Tapan is Ginger Siken. And also Romjic Rygold's older branches na ay mga radio aron lang makamonitor sa atong wali. Wherever you are, whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa admonisyon ni Kristo
toward His disciples, nga kung ikaw makaangin sa uban sa pagpakasala, you will receive a certain punishment, or there will be a consequence for being an agent while other people, why they committed mistakes, why they are in hell, why they are misleaded sa ilang kinabuhi toward their divine destiny. Nga sa ato pa, kung nahimo kang instrumento, if you become an instrument, ngano ang ubang mga tao nahimong dautan, nganong ubang tao nakasala, ngano ang ubang tao nalaglag, doon na kay accountability tulubagon ni ini. Mao nang bisyor sa mga adlaw nga pagpanaw, wala kay gihimo nga ini avenue, anything nga mahimo siyang rason ngano ang tao magpakasala. Wa ba kay gitukod nga proyekto, negosyo, wa kay gitukod nga usa ka butang, wa kay gihimo ngang uban mo participate aron maghimo og sala, kay doon na kay accountability ni ini. You are accountable to that. On the other side, kung ikaw usab nahimo kang agent, instrumento ng uban na langit, ng uban nakaadtog langit, naghimog matarong day by day sa ilang kinabuhi because of your efforts, because of your good doings, because of your initiative. Ang uban na langit, ang uban na dasig sa kinabuhi nimong positive. Santiago 5:19 until 20, you will receive a certain reward. You will be saved, you will be rewarded by divine favors, blessings, and miracles. Mao nang today, try to distinguish kung ang tao ahintis dautan, doon na say consequence, tulubagon. While kung ang tao mahimo sang ahintis Ginoo sa katarong, sa ustisya, sa maayong kapalaran sa uban, kining tawhana adunay pabor ug panalangin. Mao nang at this very moment, you need to decide unsay imong sundon sa imong kinabuhi. Mahimo kang ahinti ngang uban malaglag, nya manubag ka, oras mahimo kang agent, instrument, kang uban malangit, makatuman sa ilang purpose of existence on this earth, then panalanginan ka. Hopefully, you will choose what is right, the best decision inyong ipasulabis inyong kinabuhi. Ang inyong matagadlaw nga pagpanaw, wa kay laing interest kundi ang pagtabang sa uban nga malangit, mahimong matarong, magkinabuhi nga ngayan. And this is the reason why I am confident to continue serving you people in our evangelization ministry, because ako mismo sigurado ko ngang unsay atong gibuhat matagadlaw can lead anyone, can lead each one of you to the right path, to the right direction toward our individual salvation. Muna importante ning ikaw mismo, kampante ka, confident ka, sigurado ka, naibaw ka ng unsay imong gibuhat matagadlaw. It helps for the betterment of the people around you. It helps for their salvation. It helps for their progress and development. It helps for their prosperity in life. It's very important nga ikaw mismo sa imong pagkaikaw naibaw ka, nga hindi ka ahinti sa yawa, naibaw ka, nga ahinti ka sa Ginoo. Kana mo importante as you go on in your journey. Mao ni admonition ni Kristo in our gospel, matud niya, kung ikaw nahimong ahinti sa yawa, nahimong instrument ngang uban malaglag, maimperno, mahimong dautan,
tungod sa imong dautan nga gibuhat according to our gospel, may hiktang liog itambog sa dagat kay sa makaangin ka sa uban sa paghimo og kasalanan. Mao ni ang atong bantayan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ako daghan man sab kog mga lapses sa kinabuhi, mga apans kinabuhi. I'm not saying that I am perfect, but day by day ako nagtuo nga ang dominante nga akong gibuhat nakatabang ko para sa kayuhan sa uban, kaluwasan sa uban, arang uban mahimong positibo sa ilang kinabuhi. Nang hopefully, in despite sa atong mga human weaknesses, still ang atong pagtabang para sa uban, maayong ilang kinabuhi, because you are not born for yourself alone, but you are born for other people, for their welfare, for their benefits, for their sake. Hopefully, it is fulfilled in your individual life. Ingani ang kinabuhi, nataw ka aron mudasig sa uban, nataw ka aron mutabang sa uban, nataw ka aron i-guide ang uban, nataw ka dili aron makikompete kundi to complete the life of other people. It's life of your friends, neighbors. Matag kinabuhi anang imong mga higala, mga silingan, dapat imong tabangan nga makomplete ang ilang kinabuhi, because it's one of us is broken because of different struggles, disasters, tragedies that we are experiencing every now and then. Therefore, ikaw makatabang for the completeness of their lives, in order their brokenness will be restored again. Ingani ang atong papel, tig-encourage, tig-dasig, tig-tabang, tig-iya, tig-aflip, tig-tambag, kanang maayo imong contribution ba? Sa matag adlaw, mao ginay purpose kanong gipagkatao ka. Dili kay imong daldalo ning tawhanas pagpakasala, pag-imong dautan, pag-apil sa mga binuang, pag-apil anang mga illegal, mga way ikatabang sa atong kinabuhi, physically, spiritually, emotional, psychologically, way katabang sa atong kaluwasan. Avoid that. Ang atong himuon kining purpose nato anong gipahimugso ta, walain pagdasig, pag-uplift, paghatag sa uban nga motuo sila sa ilang kaugalingon, nga natawo sila nga naa sila bili niining kalibutana. According to Jesus Christ, kung ang imo si katao makasala, reprimand or remind this person about his or her mistakes. And this is what we are trying to do in our daily broadcast, nga mag-remind ta nga di maayo. Pero I live on this principle, instead to criticize, I need to encourage you. Kaya matag-usa ka nato, mapandol man ta, masayop, masipyat. Mao nang para nako dili helpful nga atong i-criticize ang tao nga nagpakasala. Instead, i-encourage nato ang tao nga nagpakasala nga mubiya sa iyang sala. Nanay big difference. Kaya ang tao, base sa akong pagtuon, sa akong analysis, pag sigigal nimo, kasabaan, birahan, banatan, balik-balikon ng iyang apan, musamot na siya kadautan. May spoiled, maribilde, makruwil. Kay para niya, annoying na. Sige balik-balikon, mapikon, di na mo tuo. Kabalo mo, base sa akong mga nakita, o base sa akong naobserbahan, ang tao gali nga naghimog dautan na kasala, imong panggaon, mahalon, amumahon, ikir, tagag-atensyon, respetuon, bisan pa sa iyang kadautan, kadugayan kanintawana, magnahinay ni ka-change. Ngano, probably natandog sa imong kaayo, kay matod pa niya, na uwaw siya, kabisan siyang kadautan, imugyapon siyang gipangga. And I know, that's the treatment of God toward each one of us. Each one of us, na isala, na iapan, na mga pagkulang, but still God loves us. God still forgives us. God still is with us. Mo ni Diyos ka kung giwali. Wa siya magkondenar sa matag usa, wa siya magtunglo sa matag usa, wa siya
magtiwas sa matag usa kun dili naghatag sa kanatog chance ka makarecognize ta sa atong mga kasalanan. Anyway, ang Dios mamadlong man, Hebrews chapter 12, kita pod, we are advised according to our gospel, kung nakakita kag taong nagpakasala, sultian in the right way, in the right manner, in the right atmosphere, mood of this person. Dili kay atong harason, dili kay atong kasaon, dili kay atong pakaulawan in public, no. Kay sa pagkatinuod lang, kining makasasa, naghimog daotan, biktima lang po na siya sa iyang pagbati, sa iyang kinabuhi, biktima lang na siya siyawa, Santiago 1:13-14, or else biktima lang gid siya anang panahuna, siyang kinabuhi. Ang matag makasasa, na chance ka mag-repent, na chance ka magbago, na chance ka mag-usab siyang pananaw sa kinabuhi. Unya, base sa akong nakita ang tao, nagpakasala, tungod kay nagtuo siya, nga kining kinabuhiya, is not good to live, is not the exact place to enjoy, is not the place para niya. Para niya, ang Diyos is mistaken in creating him or her, in allowing these people to exist on this earth. That's the reason they committed mistakes, they committed sins. Ngano, para nila, way hinungdan ang kalibutan. Meaning, ang tao din nagpakasala, epekto na tungod kay wa say believe nga ang iyang pagkahimugso na i-purpose. Because of this premise, because of this fundamental reason, ngano ang tao magpakasala, kabaw mo, basis akong naobserbahan, dili dahi ta patiwasan ng tao nga makasasala. Dili dahi sa dapat kasaban, dili sa dapat pakawawan, dili sa dapat harason, dili sa dapat patyon oray mismo, kundi tabangan, maymayan, sultian, iampo, 1 John 5:15-16, or else pakit-on sa imong kaayo. Romans chapter 12, pakit ang dautan, bisan mong kaaway, nga buotag maayo ka, kay kadugayan, kanang tawhana, makonsensya. Kaya ang tawag ni makasasa, sigihanin mo kasaba, balik-balik, murag plakang guba, musamot na siya karibilde. Musamot na sa kadautan. Munang parents, akong advice ninyo, inyong makabataan kung nagpakasala. Dili na makatabang ng sig kasaba, sig balik-balik, sige og basol, sige paidumdum sa apan, kay masayop man ta. Each one of us is prone to mistake, is prone to whatever faults, failures. Munang para nako, matagos sa kanato, way katungod, muhukom, mukondinar, nganong nakasa ka, kay kitang tanan, masayop man, masipyat man, sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unang parents, love your children. Kay maunay tambal, aron di na sila magpakasala. Wife, husband, your neighbors, your relatives, your friends, nga nagpakasala, gugma, care, pagpanggag, respeto, nga bisan ingana sila, kamaog yapong kang nagpakita sa imong kabuutag kaayo, maoy antidote tambal nga kining maong makasasala, maginulsol ug magbag-o siya sa iyang kinabuhi. Dili di ay kining pagpakaulaw niya, pagtiwas niya, pagpasakit niya, mao ang solusyon aron kining tawhana nga nagpakasala muundang magbasol. Dili gyud na sa effective nga pamaagi kung gusto ka og kausaban sa imong isikataw, sa imong pamilya or outside your families, kun dili ang imong kabuutan mao lamang ang pundasyon aron ang ubang mga tao sa imong palibot maginahinay bag-o tungod kay natakdan sila sa imong kaayo, na-influence sila sa imong kabuutan, or else nakonsensya sila ug naulaw nga bisan ingana sila ikaw buutan gihapon ngadto kanila. Timanin ninyo mao ni ang pagtratar sa Ginoo sa matag usa kanato. Kita makasasala matag adlaw, Romans 3:10, way taong way sala according to Paul. And because of that, dapat ta kada adlaw birahas Ginoo, dapat kada adlaw ta silutas Ginoo, dapat kada adlaw reprimantas Ginoo,
dapat kada adlaw badlongon tas Ginoo. Pero God never does this tungod kay ang Ginoo loves us, nagbuhat ta siya. Kaus atang magrepent, magbag-o tungod sa iyang gitawag og maximum tolerance toward us. Tungod sa dakong gugma 2 Peter 3:9, yang kamapailubon, kamapasiluon, mo ni rason nganong di ta niya kasaon, silutan, birahan everyday kumasayop ta kay siya taas kayong pailob sa matag usa kanato samtang gapanaw ta kay ang Dios aware nga mapandol masayop ta, matumba ta. And hopefully you will come to that conclusion in your individual mind nga ikaw mismo pwedeng masayop. Ang mga tao sa imong palibot pwedeng masayop. Because of that, kung naay nasayop, ayaw kasabi, ayaw tiwasi, ayaw banati, ayaw ituligsa, ayaw ikondenar, hinuliampo sa hilom or else pakit agyapon sa imong kaayog kabuutan. And this is what I notice. Kita in our human behavior, gusto makiguban sa taong nagtuotang tarong. Anyway, that's good. To accompany with the good people, to surround yourself with good people. But it does not mean that you will break your friendship, your relationship with the sinners around you. It does not mean that you will disconnect yourself to the sinners around you. Who will care these people? Who can understand these people? Who will love these people? In fact, God believes nga ikaw unta maoy makasabot aning mga tawhana, kining mga matangas taos katilingban. And you know what? This is what I notice. Religious people are cutting their connections to the sinners. Anyway, not all. Because of our righteousness, we want to be with the good people only, to be the religious people only, to be with the same feeders around us. We want to be with them as people. We want to be nining matawanang parehas og kulor balibo o standards kinabuhi. Pero sa mga makasasa, nagimog dautan, ang atong naturalisa, atong behavior, atong ikat, ang atong koneksyon, ang atong friendship, ang atong respeto, ang atong pagtahod. No, wrong. Sa tinuod lang, ikaw nga tarong gituas Ginoo na ikaw mahimong instrumento aron ang ubang mga makasasala makaamgos ng kasalanan tungod sa imong kabuutan nga gipakita bisan pa man sa ilang pagkadautan. Unang beware of this, daga nato makigkuyog lamang ta sa natuotang tarong ni buutan ni anyway good man na. Mo nay pagpili og tinuod nga higala pero wa na magnigar nga di na ka koneksyon, makikigala, di naka makigalubilo sa mga kasasala. In fact, Jesus did it. Nakigsaw mga Lisiyas mga makasasala in Matthew chapter 15. Nagigkuyog siyag pangaon together with his disciples. Wala siya mo iskapo, wala siya mo palayo. Ngano, ang tamba lagi aning mga makasasa, ikaw, imong kabuutan, imong kaayo. Mao na kung nakakita kag di nagkasa, istoryahig tarong. Wa man si Kristo mingon sa Ebanghelyong birahi kasabit tiwasino, istoryahan, panumduman. Ya amiguhon gyapon pakitos imong kabuutan. Nindot ba ya? Because I have friends who live in illicit relationship. I have friends in my life nga kaybaw ko nalulong sa masamang gawain, nagimog di maayo, pero kabalo mo according to them in sa brother, you know, ako nakita nga nay mga tao mo palayo sa ako, ulikay, di ganahan, pero nakita nako nga imo kong gihimong higala bisan paman nga ingani ko. Mao ni rason nga nung natandog ang akong kasing-kasing ug diha ako nakaamgong nakarealize nga tinuod gyud ay ning formula nga ang usa ka makasasala imbis imong likayan musamot siya. Ayaw likaye, higalaa, pakigkunik, not necessarily nga imo sang ihimuong kabahis imong kinabuhi matagadlaw. No, ayaw bugtuang imong goodness toward them. Do not be selective in choosing your friends. Do not be selective in showing your smile, your treatment to anyone. Ayaw pag-selective
Selective means magpili-pili ka ba na kay pigpihig, ari ko kay ako ning higala, mga buotan ni diri ko, kamo makasasala, awa mo hinungdan, layo mo nako, wa ko'y panahon ninyo. Do not do it. Because 1 Peter 2:21 ingon si Kristo, according to Peter, imitate Jesus Christ. Si Kristo patas. Nasa mga higalang matarong, niya iya sang gitagaag atensyon, yang itagag pagtagad ning mga dautan o kining mga makasasala. You know what, when I heard the statements from my friend who lived in illicit relationship, kabalo mo, natandog pag-ayo ang akong kasing-kasing. Di ako nakakonclude nga kiniding atong paggigigala bisan sa mga lisod higalaon, bisan sa mga sanlikway nga matang tungod sa ilang kinabuhi nga di maayo, dako kayo na og impact sa ilang pagkatao. Na value nila nga bisan pa sa ilang kadautan, nagapoy mga tao nga nagmahal, nagpangga, nagamuma diha kanila. You know what, brother people, our gospel reminds also about forgiveness. And you know what, nangutana ni Kristo si Pedro, the disciples, kapila man mi mo pasaylo kung makasa namo, kapituan ba? Si Kristo told them 77 times, according to Luhia, in this forgiveness. Sa mga tao nga nagimog dautan, forgive them. Sa mga taong nakalapa sa imong katungod, forgive them. Sa mga taong nakahimog di maayo matag-adlaw, forgive them. Ngano? Kini mao ang pagtatars Ginoo toward us, nga bisan sa daghan natong apan kasalanan, sa daghan nato nga mga gihimong kadautan, ang pasaylos Ginoo hangtod karon wala gid tawo na mukunhod, wala mubas, wala na mahurot, tungod kay ang gugmas Ginoo perting kadako according sa divine prayer sa 3 o'clock, Ocean of Mercy, meaning ocean kalat bifatom di matugkad tungod sa kalawom, tungod sa kadako, mao ni Dios nga akong gituan nga dili hugtan siyang pasaylo, dili hugtan siyang pailob, dili hugtan siyang pagsabot, dili hugtan siyang gugma, dili hugtan sa iyang kaayo toward each one of us, bisan matag segundo, matag minuto nakasata atubangan sa iya. And because of that, dapat kining pagtatas Ginoo toward us is also applied sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi in handling our brothers and sisters, our loved ones, tungod kay everyone then there is a great probability that these people can commit mistakes sa ilang existence, sa ilang panaw. Mao nang dapat di ay na atong puy-aning pagka mapasiluon, pagka masinabuton, paghatag og chances sa usa ka tawo nakasa sa makadaghang higayon. Pero because we have this attitude, dali tang maputong, dali tang maitog ulo, dali tang mo react because we are too much reactants toward each one of us. That's the reason why our forgiveness is what? Is diminished. Our understanding is gone. Atong pagsabot, atong pasaylo, and even our love becomes little along the road. Mahal pa nimo ning tawana, kadugayan naghimog sala, nasayop, imong pagbati, mikunhod. Pero this is the truth about God. Bisan pag-unsa kadako ang imong sala, wa gid taon mo kunhod ang gugmas Ginoo, ang yang pasaylo, ang yang kaayo diha sa imo. Never! I stand to this theology. Never. Wala mo kunhod ang gugma, pasaylo, pailob, wala mo decrease, and your sins cannot decrease the love of God. Your faults, your failures cannot weaken the nature of God. Dili makapaluya sa nature sa Ginoo, the way He loves you, the way He treats you, the way He handles you, the way He relates to you. To each one of us. Never ang atong sala makapakunod sa gugmas Ginoo, dili. Mao ni ang dapat nato nga atong himuon sa tong adlaw-adlaw nga pagpanaw ang mga tawo nagimog sala.
mong pasayloon, tagag chance. Mo man akong focus ba if you notice? Ano si kugwali? I'm not preaching for the good people only. I'm preaching for the sinners. I'm preaching for those who never consider the existence of God, silang kinabuhi. Who never believe their worth, that they have also purposes why they are born on this earth. Those who are criminals, those who are evildoers, I'm preaching to them. Ngano? Tungod kay ako mismo, isip tao, inyong alaga, dako kayo kog pagtuo. Akining matawhana, may luna pa. Sa gingarias Ginoo, may luna pa siyang dugan. May luna pa diha sa Dios siyang kasing-kasing. May luna pa ni sila diha sa kinabuhing matarong ug maayo. Hunang ikaw, dapat naapog ka aning una-unaa nga kanang makasasa na palit chance ka mag-usob. In fact, according to Pope Francis, mingon siya, mercy is not opposed to justice, dili supak sa justisya, but rather expresses God's way of reaching out to the sinner, offering him a new chance to look at himself, convert, and believe. Ingon si Pope Francis, ang kaluoy di na supak sa justisya. Pasiluon nimo kay naluoy, di na supak sa justisya. Kay kung maluoy ka, di naman nimo silutan. Pero yung Pope Francis, di na supak sa justisya. Kundili, pagpadayag na sa paagis Ginoo, sa pag-abot sa makasasala, o paghatag niyag chance, nga mutan-aw siyang kaugalingon, nga napay chance nga magbag-og mutuo, nga ang iyang kinabuhi is worth living for. According to the version of our Pope Francis, inganis na nga akong pananaw sa makasasa. Nga no, once and for all, makasabot ko, kay ako usab, labihan ka makasasa. Muna ako everyday nagwali na masin nga makasasa, sama na ako, magrepent, magbago, magkinabuhi ng matarong, hinahinay, kay Ginoo nagtanaw, dili sa imong pagkapukan, ang tanaw sa Ginoo, ang imong pagtry and try, ang imong pagpaningkamot nga mubangon, ang imong pagpaningkamot nga tuliron ang imong kinabuhi, ang imong pagpaningkamot nga mahimong tarong ang dagan sa imong kinabuhi, ubas imong pamilya, wherever you are. Mao itanaw sa Ginoo. God is not particular how many failures, mistakes, how many weaknesses, transgressions, trespasses you have made in your existence. But God is very particular on your strengths, on your efforts, on trying how to repent, how to reform your life. Mao ni ang tanaw sa Ginoo, ang imong pagsulay, ang imong efforts, ang imong pagpaningkamot. Mao ni Dios nga kung giwali. Ingani kadako ang iyang pagsabot sa matag usa kanato. Mao na kun ikaw ron makasasa ka, dugay ra kang gipasaylo sa Ginoo, wa pa ka mo dito gipasaylo na kaniya. Ako ra po nang assumption kay ang Ginoo pasiluon gud. Pero ang Ginoo gusto gyud makita nga nagbago ka. Gusto siyang ipakita nimong tinuod yun ang nagripin ka. Gusto siyang makakita nga doon nag-changes sa imong kinabuhi. From darkness to light, mo ni gusto sa Ginoo. And you know what? Lastly, according to our gospel, mingon si Pedro, Ginoo, in order we can forgive, in order we can love the sinners, in order we can lead other people to the right track, to the right path, please increase our faith. Dugangi ang among pagtuo. Are you praying for that? Dugangan imong pagtuo. You know what? I realize nga kining problema, kasakit, pagsulay, trahedya, natural occurrences ni sa kinabuhi. And all these tragedies, disasters, trials, all the sufferings that we are encountering now, every now and then, karon og sa makatag karog unya, natural na. You cannot escape from that. No one is excused from that. No one is exempted from that. Because of this reality of life, nga daghang occurrences, nga muhasmag nato, mga problema, mga pagsulay, mga kasakit, what we need is the development of our internal aspect. Our conviction, our belief, our faith, our inner strengths, nga bisag banggaan ka, you are strong,
because God is in your side. In order you will become strong, everyone, then imitate the request, the prayer of Peter, according to him, Lord, increase our faith. This is what I practice. Ako sa nang practice because I know already this gospel long time ago. When I read this, Lord, increase our faith, dito ko nakakuha og ideya nga sa imo ding kinabuhi, pwede ka mo ampos Ginoo, dugangan imong wisdom, imong pagtuo, imong lakas ng loob, imong pagsalig, imong conviction, imong paniniwala, imong instinct. Mao gini ang akong gi-practice for how many years. And in fact, nakahimo na kog ideya o konklusyon nga ang dag-anan sa kinabuhi sa tao, in order you will become successful, lakas ng loob, wa gilain. You will follow your instinct. You will follow your naturality nga within you, na kay instinct. That is the voice of God speaking within you. Do it! That's your instinct. Kanang imong mismong kagulingon mo ni tama, this is the right answer, this is the right thing, this is the right place, this is the right decision. That is what we call instinct. And if you will ask God to increase that instinct in your lives, He will increase. And the voice that you can hear deep inside within you, it will become more clear along the road of your journey. And this is what I experience. Nga lakas ng loob ra. Because the antidote of worry and fear is lakas ng loob, courage. The antidote sa imong mga anxieties that you cannot do this is kinaraging lakas ng loob. In order you can establish a certain project, lakas ng loob. Mahumag dili, you will start. Lakas ng loob na. The reason why I'm here preaching the gospel because lakas ng loob. I have something to speak or wala. It's up to God. Di man mo na, ako nang pakigs bahala nga akong kinabuhi in preaching the gospel. Lakas ng loob ra gyud ni puhunan nako anong ni ako karon. Kay ba ko dahang bright na minaw nako nagsunod daghang mga intellectual kasi klase. Somewhere or here in our society. Pero because sa lakas ng loob ni ako. Pagtukod kag negosyo, unsay kinanglan, lakas ng loob. Kuna kay misyon, lakas ng loob. Kuna kay gihimo, lakas ng loob. In order to graduate a certain course, a certain degree, career, lakas ng loob. Wa gilaing puhunan sa kinabuhi in order you will become triumphant, successful, victorious in life, lakas ng loob. Mo nang pray to our God nga dugangan ang imong pagtuo, ang imong lakas ng loob, ang imong strength, ang imong belief, ang imong love, humility, pwede na iampos Ginoo. Ngano, sa tinuod lang, kining palibot nimo, di nimo may problema. Hasmagan ka sa mga pagsulay, di na mo ito nga problema. Ang problema kung huyang ka. In order, the problems, trials, tragedies, disasters cannot defeat you, cannot push you down, or else cannot drag you down. Pray to our Almighty God that He will increase your love, strength, courage, forgiveness, humility. This is what I pray every day. Believe me, this is very effective. Ako lang mong sultian, testingin ninyo. Pero, it does not mean nga, pag maampo ka, Lord, tagi ko pagtuo, gugma, automatic, ingong Ginoo, hatagan ti kag pagtuo, hatagan ti kag gugma. No! Listen to this. He will allow you to experience in a certain situation in life where you can exercise your faith. Diin imong ma-exercise imong pagtuo. Where you can exercise your love. Dili kay Lord tagagugma yung Ginoo, gitagaan na tagagugma. Dili sa ingana. Yung sa Edsel nangay kagugma, sukdon tika. Kaya ba mo sa iyang imuon, na magpalimos, na mangayo, na moduol, anha, mag-exercise akong gugma. Kinsaya akong pwede tabangan, ana, mag-exercise akong generosity gugma. Faith, asa mag-exercise, panahon nga naglibog ka, panahon nga wa na kay mahimos kinabuhi, i-allow kas Ginoo anha diha. Then, may ka, Lord, tungod kinagtukong di ko nipasagdan, I will move forward. That is exercising your faith. Humility.
Ang Lord, dagay ko humility, di kay automatic nagpaubos ka, no. Ibutang kas gino sitwasyon where you can exercise your humility. If you'll ask wisdom, dili ka automatic mabright ka, no. Yung gino, idzil, pagtuon, pagbasa, tuon, eskwela, paminaw sa ubang nagwali, exert efforts to learn more, to know more. Di kay automatic wisdom ni abots kung utok, di na tinuod. Nay, uban. Divine revelation, inspiration, package na, appeal na. Pero kabaw mo, the fundamental wisdom that I gain from what I am doing, study, research, in reading, in listening, kaning tanan akong mga nadungog, mga nakatunan na basa, mao ni fundamental, kining ako mga adlib, mga ideya, addition na nagikas Ginoo. Kay kining Ginoo lagi dili kay ungay kag wisdom, automatic tagaan ka, no, ing Ginoo. Ako kang ibutang nga magtuon ka, ako kang ibutang sa usa ka dapit nga mag-research ka, mag-study ka. And because we have complete resources, I have many books, we have internet, I have many resources, many people to consult about theology. That's the reason why para nako ako ra po ng assessment. My wisdom is growing, pero dili kay Lord I want wisdom, automatic mo sul sa mong utok, dili. Like Solomon, he became famous because of a certain situation nga ang mag-ina, duha ka pong babae nag-ilog sa bata. Yung Solomon, tungaan na, ang inahan, miingon, nga tinuod, ayaw, ihatag na, bahalag, iyao na kong anak, di ko kaakong ako ng tungao na kong anak. Si, diha nakakita Solomon, nga kadtong, di gustong patyo ng bata, mo'y tinuod nga inahan. Kaya inahang tinuod, di man mo patay anak. Diha na-exercise ni Solomon ang iyang wisdom. This is what I mean. Nga kung mangayo kag pagtuo, dili automatic, sukdon ka, pinaagig usa ka pangitabo, gugma, pasensya. Minga Lord, himo ako mangyatagon, ang Ginoo, mangyatagon na ka. Dili, tagaan kay gabi niyo, makadungog kag panawagan, makadungog kag balita or else sa usa ka sitwasyon so simong balay silingan nga ang imong kamagatagon mag-exercise, anha kadiha ibutang sa Ginoo para mutubo ang imong kamangyatagon. People, mo ni akong point, pray to God nga makasurvive ka sa unsay hagit sa imong kinabuhi. Iambos sa Ginoo, galigunon ka kay mao ni imong dag-anan ni ining kinabuhi. Thank you for joining, thank you for watching, thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles na inyong gikinahanglan sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo nga paboran mo, panalanginan mo, hatagan mo sa inyong gikinahanglan. Ako mag-ampo, kaunta, you will become an instrument for the betterment of other people. I pray that you can forgive. I pray that you can survive. Tungod sa daga mga atakis kinabuhing problema kasakit, ako mag-ampo, nga unta mag-ampo pagkas Ginoo, nga dugangan ang imong kusog, kay mauning imong dag-anan, dinhi sa kalibutan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.